Sheila, wala naman akong isi-save at i-invest kasi saktong-sakto lang yung sahod ko every paycheck. Minsan nga, kulang pa. Ito yung kadalasang naririnig kong excuses ng mga tao kapag napag-uusapan na yung mga ganitong usapan. And valid naman itong excuses nila, valid naman itong sinasabi nila kasi ito talaga namang mahirap na yung buhay ngayon. Pero paano mo ba talaga sosolusyonan ang ganitong problema? Aba ay simple lang, edi mag-create ka ng another source of income. Kung mababa yung sweldo mo, baka totoo ngang mahirap pagkasyahin lahat ng gastusin mo buwan-buwan, lalo na ngayong sobrang taas talaga ng cost of living kahit saang lugar ka pumunta dito sa Canada. Kahit mag-track ka pa or mag-budget ka pa, I know you are stretched. Stretch na stretch ka pa rin kasi halos sapat lang yung kinikita mo, minsan nga kulang pa. Kaya kailangan talaga sa panahon ngayon ay matuto kang maging madiskarte, lalo na kung maliit yung sweldo mo. Kasi unti-unti na tayong umaalis dun sa traditional era natin na ang expectation ay isa lang ang trabaho at okay ka na. Ngayon, magmasid-masid ka sa paligid mo kasi the world is changing. Hindi mo na kailangang maging ubod ng talino o may natapos na mataas na pinag-aralan para maging successful ka. Sa panahon ngayon, daig ng madiskarte ang matalino. Marami kang makikita dyan, halos pagod na pagod kakatrabaho everyday sa trabaho, yet there are others who know how to work smart and their own terms. Yung iba sasabihin naman na wala akong time full time na ako sa work ko. Ang sagot ko dyan, meron kang oras kung talagang gugustuhin mo. Kailangan mo lang talaga siyang intentionally na ipasok sa schedule mo. Lahat ng obligasyon mo, work mo, church mo, time mo with family, and then yung time mo for side hustle or a business, dapat yan lahat nakaplano. From 8 to 4, magtrabaho ka para may pambayad ka ng bills. And then from 5 to 11, maybe 3 times a week, pwede kang magsimulang magnegosyo, mag-side hustle, o kung anong gusto mong tawag dyan para may extra income ka. And then yung ibang time mo, pwede na sa mga bagay na mahalaga din sa'yo. Ngayon, kung meron ka ng extra source of income, ayan, ngayon, yun yung ipunin mo at i-invest mo para lumago, para hindi ka habang buhay na magre-rely dyan sa trabaho mo. Dapat hindi ka lang nagtatrabaho para magbayad ng bills. Isn't it nicer and feel more empowering kung alam mo na yung pinagpapaguran mo ay may napupuntahan din?